Magandang araw mga ka-road trip. Welcome sa isa na namang road trip vlog dito sa Hokkaido. Sa video na to, magro-road trip ako ng 3 araw hanggang makarating sa pinakatuktok na parte ng Japan, ang Cape Soya. Sa loob ng 3 araw, dito lang ako matutulog, kakain at maninirahan sa loob ng aking sasakyan. At habang bumabiyahe tayo, dadaanan na rin natin ng ilan sa mga pinakamagagandang pasyalan na dinarayo ng mga turista dito sa Hokkaido. Kaya kung ready ka na, tara, road trip tayo. Ganda din. Ko lang, ayun o, nakasulat doon. May liwanag na yun. Gano'ng karami na yung mais nga balat. Pina-check ko lang yung mga coolant, gulong, full tank, para sigurado kasi medyo long drive tayo, mahaba yung biyahe natin. So ganito yung itsura ng mga countryside kapag nandito ka sa Hokkaido. Wala kang makikita kundi puro bundok sa buong paligid. Tapos sobrang tahimik, ilan-ilan tao lang mga makikita mo sa kalsada. So pina-check ko lang yung langis, yung gulong, pati coolant. Pinalagyan ko na para sigurado. Ito, nag-full tank na rin ako dito. Ay, sumimasen. Ikura desu ka? 5,315 円。 5,300 550円。はい。少々お待ちください。Ay, so inabot ang gasolina ko 25 liters. Asamos. Ganito kaganda ang kapaligiran na makikita mo kapag nag-road trip ka dito sa Hokkaido. Mga lunti ang kabundukan at malalawak na taniman. At habang nasa daan, meron isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Tingnan mo ha. Meron ako nadaanan. Patay na usa, ang laki. Ayun oh. Ah! Tingnan mo dito. Pag kami namamatay na mga usa na ganyan. Ayun oh. Wala lang. Nabundol yan. Kawawa naman. Diba? Yan yung mga madadaanan mo rito. Laki, mukhang kamamatay lang yan. No? Balik na tayo. Iwanan na natin yung usa na yan. Nandito tayo sa kurbadang parte ng daan. Baka mahagip pa tayo. Balik na tayo sa sakyan. Dito, kahit gaano kahaba ang biyahe, bihira kang makakakita ng mga sirang kalsada, traffic, mga pasaway na driver, at marami pang iba. Ito marahil ay dahil sa kanilang matinding disiplina. Okay tol, huminto muna ako dito sa tinatawag nilang Michi no Eki o yung mga roadside station dito na nakakalat sa buong Japan. Ito yung mga lugar kung saan talaga pwedeng pumarada ang mga nagro-road trip na katulad ko o tsaka yung mga nagva-van life. Dito kasi pwede ka mag-overnight. Shintenkan Kankai Shimokapu. Ayan, Michi no Eki. Yan ang kanji ng Michi no Eki. Ayun, ayan. Michi no Eki. Minto lang ako. Dito kasi may mga public toilet na sobrang lilinis. Yun, nandun, umihi lang ako. Pero larga na ulit tayo. Kasi, next town na yung Furano. Larga na tayo. Dito sa Hokkaido, lalo na sa mga liblib na lugar na katulad nito, bihira kang makakakita ng mga taong naglalakad sa mga gilid ng kalsada. Kadalasan, ang mga taong nagtatrabaho lang ang iyong masisilayan. Stop over muna tayo saglit. Pahinga tayong kote. Bili tayo ng kape, tsaka ng ibang kailangan natin. Bili tayo ng kape, tinapay, bubble gum, tubig. Kote, Ringo, bubble gum. Ito maganda kasi malamig sa bibig pag inaantok ako.
Nagigising ako dito eh. Okay, kape. Yung iba, tanghalian natin. Maya-maya na. Isipin ko pa kung ano yun. Saan ako manananghalian. Kung doon sa sasakyan ko, kakain ako sa restaurant. Okay, kaya. Shhh, basta. Para makabalarga ulit tayo. Ato, regular coffee. Onegaishimasu. Hot, onegaishimasu. Pahinga muna tayo konti. Nakatakbo na ako ng mga 150 kilometers mula doon sa bahay ko. Ngayon, 150 kilometers, mga 2 oras mahigit ko tinakbo kasi hindi naman ako dumadaan sa highway. Umiiwas ako sa highway para mas mababa yung gastos natin. So dinadaanan ko yung mga normal streets lang na walang bayad. Magaganda naman yung kalsada eh. Kaso mabagal nga lang kasi nasa minsan 50 kilometers, 70 kilometers lang yung top speed mo. At kailangan din ng pahinga ni Burnik. Ito si Burnik, parang ako lang to. Kumbaga sa tao, 50 na to. Marami nang nararamdaman sa katawan to. May mga kumakalantog-kalantog na dito. Para lang makapahinga siya ng konti, makarecover ulit. Ako din, pahinga ng konti, tapos dire-diretso na tayo. Busin ko lang tong kape. Saan tinapay natin? Masarap to eh. Parang croissant na may apple sa loob. Tawag dito, Danish. Apple Danish. Sarap. Tapos kung kombinasyon mo sa brewed coffee ng 7-Eleven. Ito yung masarap na road trip yan. Lalo pag may sarili kang sasakyan. Kailangan lang, siguraduhin mong walang problema sa sasakyan mo. Ito nga si Burnik. May nararamdaman ako dito pero inilaban ko kasi kung iintindihin ko na naman yung pinakaalala pa sa akin. Kung iintindihin ko na naman yung sira nito, hindi na naman ako matutuloy katulad last year. Dapat last year ko pa itong nagawa. Kaso, nagkasakit ako. Naoperahan ako dito sa gilagid, tapos nagka-pneumonia pa ako. Kaya hindi natuloy. Si Burnik walang problema last year, kondisyon. Ngayon naman, si Burnik ang may nararamdaman, ako naman ang maganda ang kondisyon. Pero hindi ko na inintindi. Bahala na. Kung ititirik niya ako, itirik. Pag itinirik niya ako, doon na siya malilibing. Doon na siya maitatapon. Pero, alam niyo bang nakasalalay sa biyahe ko na to ang kapalaran nitong si Burnik? Kapag ako nairaos ni Burnik hanggang doon sa Cape Soya, sa pinakatuktok ng Japan, pinakamataas na parte ng Hokkaido, may extend ang buhay niya. Pero pag itinirik niya ako at nagkaroon ng problema, yun na ang katapusan niya. So okay, ubusin ko lang to. Larga tayo ulit. Yung bitindahan ng mais. Tayo. Searching for something that ain't lost. Ah, yomiyak yan. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to Tama mo, dito sa mga ganitong klaseng lugar, mag-isa lang si tatang nagtitinda. Tignan mo kung gaano karami na yung mais na, balat ng mais na yan na naitinda niya. Dahil yan sa mga dumadaang turista. So, bumili ako ng nilagang mais. 400 yen, saka yung pagkakaluto niya, yung talagang authentic na pagkakaluto ng mais. Mamaya ako nakakainin kasi kakakain ko lang ng tinapay sa 7-Eleven. Ito yung mais na nabili natin, 400 yen. Maya-maya na natin to, meriendahin na lang natin. So may tinapay pa tayo, tsaka kakainom lang natin ng kape doon sa 7-Eleven. Tara, larga tayo! Anong oras na? 11:05. Let's go! Nandito na tayo sa Furano Town proper. Pero tingnan mo yung mga town dito. Kapag ka ganito talagang Inaka o yung mga
yung liblib na lugar ng Japan, lalo na dito sa Hokkaido. Siguro, mula kanina, wala pang 10 taong nakita ko sa kalsada. Ganon kakonti, ganon sila hindi lumalabas talaga ng mga bahay. Wala kayo bang makita rito kundi mga bundok, palayan. Kanina, puro bulubundukin yung tinawid natin. Ngayon naman, ang tinatawid natin, nakatawid na tayo rin yung mga bundok sa gilid. Ngayon makikita mo ang lalawak na taniman na, mga taniman ng melon, taniman ng pakwan, taniman ng mga mais. Kasi dyan sikat ang area ng Furano, tong area to, Furano, Bie, Asahikawa. Ito yung area kung saan sikat yung mga melon, pakwan, lalo na yung mais. Grabe ang lasa ng mais dito, yan sa mga gilid ng kalsada. Makikita mo yung mga malalaking bilihan ng mga prutas, ng mga melon, pakwan. Pero nakakatawa dun sa binilihan ko kasi natawa ako dun sa laki ng bundok ng balat ng mais na naipon ni Tatang. Kasi nga ngayon summer season, maraming turistang dumadaan, nagta-drop by yun, bumibili ng mais. Farm Tomita, hindi masyadong ganun kadami yung tao. Sama lang natin yung parking kung puno. Dito tayo tinuturo sa taas. Call it off and don't look back. Take me off this lonely track. All my worries of yesterday. Kung nandito ka lang, maaamoy mo kung gaano kabango dito kasi hina-harvest na nila yung lavender. Talagang humahalimuyak yung bango ng lavender. Ganito na yung itsura niya pagka nadaanan na, pag na-harvest na. Pagka hindi pa, eto yung itsura niya. Ang bango, grabe. Tara, doon tayo sa kabilang side. Kasi nandun yung mga mga makukulay na puno. Puno, bulaklak. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best of me, and all I was. So okay na tayo dito, tol. Boundary na tayo sa video tsaka sa litrato. Batche na tayo, lipat na tayo ng lugar. Kasi alas 12 na. Tapos makulimlim yung langit, baka abutan tayo ng ulan sa daan. So try kong pumunta ng Blue Pond. Sana walang masyadong mahaba yung pila para makakuha rin tayo ng magandang video. Let's go, pare! Buti nakapasok pa tayo ng maluwag kanina. Ngayon, pila na, ang haba na ng pila. Papasok dito sa parking. Pabago-bago yung panahon. Minsan lalabas yung araw. Tapos minsan ngayon, maulat na naman. Okay, nasa kotse na tayo. Yush! Okay, tol. Diretso na tayo ngayon sa Blue Pond. In 4.3 kilometers, turn left onto 237. Pagkatapos ng 30 minuto mula doon sa Farm Tomita, nakarating na ako dito sa ating sunod na destinasyon. Ito ay ang tinatawag nila na Aoike o Blue Pond dito sa may Bie. Maraming dumadayo rito dahil sa kulay bughaw na kulay ng lawa. Touchdown, Aoike, Blue Pond. Alam mo, ang daming sasakyan. Dati, siguro mga 2-3 years ago, walang bayad ang parking dito. Ngayon meron na 1,000 yen ang bayad ng parking. Lahat talaga ngayon dahil sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng turista. Lahat ngayon dito, lahat ng mga attraction na dating mga walang parking fee, ngayon meron na. Halos ang volume ng mga turista dito, mga Chinese. Ngayon, halo-halo na. Pero marami pa rin ang pinakamarami ngayon, Koreano, mga Thai, Vietnam, Philippines, medyo dumadami na din.
긴 비가 내려 내가 좋아하던 그 잔잔한 빗소리 이런 날엔 더 유난히 내 마음이 솔직해져 빗방울이 번져 같은 내 감정도 조금씩 번져가 천천히 젖어드는 밤 네 이름이 공기 사이에 떠다녀 멀리 있어도 조용히 스며드는 너에게 닿고 싶은 밤이야 Come and stay for a while 내 bucket list Before the world gets dim 숨겨둔 맘도 적어놨어 Your name stays on my list Bucket list 내가 너와 하고 싶은 것 모두 다 적어놨어 별건 없어 사실 그게 나의 bucket list Inaabot na ako ng gutom. Nandito na ako sa kalagitnaan ng Hokkaido ngayon, sa Asahikawa. Malayo-layo pa ako doon sa pinakatuktok. Pero kailangan ko na maghanap ng camping site o yung Michinoeki roadside station kung saan ako pwedeng huminto. Na ngayon magmimerienda muna ako kasi gutom na ako. Isa sa pinaka-paborito kong merienda, ito, sa 7-Eleven. Gagawa ako ng sarili kong sandwich. Luwain natin. Kumuha na ako ng kape ko. Alam mo lang yan dyan. Okay na yan. Gawa na ako ng sarili kong kape. Ang sarap nitong sausage na to. Dito sa 7-Eleven. Ganito lagi ginagawa ko. Bibili ako niyan. Tapos meron akong tinapay na puti na ganito. Ganun lang kasimple. Meron ka na masarap na hotdog sandwich. Tapos sabayan mo ng karage. Oh, spicy. Ha? Sa lahat talaga ng mga fried chicken, sa mga convenience store dito sa Japan, pinaka-paborito ko ang 7-Eleven. Sumunod lang yung Family Mart ng Famichiki. Gumawa na ako ng sarili kong kape, sumimple na lang ako. Nadala ako mga yung thermos ko pang camping. Tapos yung Bombay ko, yung aking paggawa ng kape, saka yung aking all-purpose knife. Hindi ko pa natatanggal yung presyo. 1,000 yen. Kompleto na, may hammer, may palakol, may kutsilyo. Parang Swiss knife. Tapos ko rito, kailangan makahanap na ako ng camping site. Saan ako paparada at matutulog. Hindi na ako babiyahe, bukas na ako ulit ng umaga babiyahe. Pag ubos ko nito, magsa-search na ako sa internet kung saan ang pinakamalapit na camping site meron dito. Buhay sa mga